Hello guys! Good afternoon everyone! Hello sa mga Droppy fam dyan, no? Ngayon ulit tayo nagkaroon ng live stream at meron tayong guest. Hindi ko muna papakilala kasi meron pa akong babasahin. Kaya huwag kayong dyan. So, guys, inaantok na ba kayo? Kasi itong time talaga na to, siesta time to, kaya meron tayong kape dito kung nakikita nyo, no? Nandito kami ngayon para gisingin ang inyong mga diwa. Gusto nyo bang matulungan ng inyong dropshipping journey? Kasi alam namin, no, merong iba sa inyo talagang nahihirapan. So, itong live stream na to ay magiging solusyon para mas maging maayos ang inyong dropshipping journey at makapag-generate kayo ng bigger sales. So, ito yung isa sa mga gagawin natin. No? Hopefully, gawin natin ito habang tayo ay nakasubscribe kay Dropify. So, tumuto kayo sa live na to hanggang dulo dahil sigurado magiging lively ang inyong hapon dahil sa ating speaker at sa mga matututunan at mapag-uusapan natin ngayong hapon. Alam ko marami sa inyo ang curious sa topic natin ngayon. Nabasa nyo naman yung intro natin, di ba? So just sit, focus, and sabay-sabay tayong makinig ng fruitful at nakakaintrigang sekreto about live selling and content creation with our very lively speaker, Miss Teresa Mat. Hello, ma'am. Hello. Hi, Charles. Ito tayo gaganyan for today's video. Siyempre, live din nga, no? Hello, Droppy fam. Kilala niyo naman siguro to, no? Charot. Pakilala ka naman. Baka meron sa yung hindi nakakakilala. Hello, ako po si Teresa Mat. YouTuber po ako, mompreneur. And also, makikita niyo ako sa TikTok. Nag-affiliate din po ako doon. So, yun. Pa-follow niyo ako, syempre. Hindi manonood-nood lang. Ayan. So, antayin niyo sa comment section nandiyan ng mga social media platforms ni Ma'am Teresa. I-follow niyo na siya. May question ako sa iyo, ma'am, bago tayo magsimula, no? Bakit ka nandito? Aba, ewan ko nga. Ewan ko, sir. Invite ka dyan. Charot. Bakit mo kami binabalik-balikan? Ayun. Kasi bongga naman kasi talaga si Dropify. Alam nyo, 2 taon na ako nagpo-promote. Magti 3 years na. Magti 3 years Oo, na. next year. Ito talaga yung pinopromote ko lang na dropshipping kasi naniniwala ako kay Dropify talaga. Nakita ko kasi yung passion talaga at saka kung ano yung mission and vision nila na naka-align din sa mission and vision ko. Yeah. At perfect yun dahil gusto talaga nila, sir, ay makatulong. Kumbaga, mag-evolve yung kanilang evolution of mankind. Mag-evolve yung mga dropshippers, matulungan sa kanilang journey sa pag-online business. Yeah, totoo yan. No? So, naririnig ko kay Miss Teresa, sabi niya, magka-align. Minsan ganun talaga, no? Ang company at saka ang affiliates nila, dapat talaga aligned yung goals. True. Kasi pagka hindi talaga magkiklik, pwedeng hindi magmamatch, no? Kaya nakarelate ako dun sa sabi ni Sir Charles kanina, sir, na hindi pera-pera lang si Dropify. At lagi ko din yung sinasabi. Sabi ko, tatay ko ata yan. Diba? Anong question natin dyan, sir? Look mo na yan. Ayan. Actually, ang pag-uusapan talaga natin ngayon, Ma'am Teresa, kaya ka nandito is about live selling and content creation. Ngayon, marami kasi sa ating dropshippers, sinasabi nila, introvert sila. So, ito pa ba ang panahon para maging introvert ka? Mukha ba akong introvert? Actually, totoo yun. Introvert naman kasi ako / extrovert. Parang na-develop na lang ako dahil, alam mo yun, nagko-content. So, kailangan mo talagang makapalang mukha kahit papano. Yun. So, is there a way sa mga introverts para makapag-content creation, makapag-live selling, okay naman ako sa loob ng kwarto, ganyan? Ay, syempre naman. Kasi sa totoo lang, syempre sa una, parang nakakahiya kasi hindi ka pa masyadong sanay. Sayang wala si Andy eh. Hello Andy, shout out sa'yo. Kasama natin yung isang dropshipper kasi kanina doon sa warehouse tour. Introvert din po yun pero still kumikita siya sa pagla-live selling. Ayun. Anyways, umpisa lang naman yung nahihiya pero kapag tumatagal ka na, araw-araw mo nang ginagawa, mag-e-enjoy ka na, camera lang naman yung kausap mo. Tapos nagko-comment-comment lang sila dyan. Diba? Ganun yun. Oo. Pwede naman diba nag-live sell ka pero mag-isa ka pa rin. Oo, totoo yun. Alam mo yun, para kausap mo pa rin yung sarili mo technically. Yeah. Okay, sige. Let's dive deeper na sa ating topic ngayon, Ma'am Teresa. Okay. Gora! Let's talk about first live selling. Dahil alam natin, isa to sa mga nagbo-boom talaga ngayon. Ever since naman, live selling is a thing. Pero ngayon, mas nagbo-boom siya. Dahil din sa pag-emerge ng TikTok, pati mga ibang selling platforms,
they need to adapt to live selling para matulungan yung mga sellers nilang bumenta. Okay, so first question ko kay Ma'am Teresa. Okay. Ano mga importanteng elements ng isang successful na live stream selling strategy? Ay, madami. Siyempre, sa pagla-live stream, tandaan nyo palagi, set up muna. Yun ang iisipin ninyo. Wait lang, saan ba ako magse-set up? Kagaya nito, ang liwanag ng background namin, tapos white yung background. Dapat very clean, very neat. Tapos hindi naman pwedeng magla-live na, ay, may sampay doon, may kalat doon, may, diba? So, tingnan nyo na lang din kung saang live stream kayo tumatambay. Diba? Gusto nyo tumatambay doon sa may pailaw sa likod, malinis, maliwanag, yung mga ganon. So, i-consider nyo rin yun. At dapat energetic kayo, hindi yung pag, ito po yung bag. Hindi pwede yung ganon. Lalabas talaga sila. So, kailangan energetic din kayo. For me, yun talaga yung dalawang factors na kailangan na i-consider mo muna bago ka pumunta dun sa mga susunod na steps, like yung mga technical na yung para mag-stay yung viewer sa live mo. Yung... Yeah. So in short, energy and ambience. True. Yan ang una. Okay, next question tayo about live selling. Ano namang mga tools, Ma'am Teresa, at equipments ang kailangan para makapag-produce ka ng high quality live stream content? Ay, dito, talaga, uunahan ko na kayo, mamumuhunan talaga kayo doon sa camera. Hindi naman kailangan yung ganyang camera na Canon or ano. Cellphone talaga. Kailangan nyo ng maayos na cellphone resolution. Yung iba pa nga, ang nag-i-invest sila sa iPhone. Kasi kung aaraw-arawin mo rin talaga yung pagla-live, ina-iPhone na talaga nila. Pero kung hindi pa afford, maraming Android phones na maganda rin yung camera. So, dapat malinaw, maliwanag. Ito, yung mga ring lights, merong mga tig 300 pesos sa Shopee or kung sa Lazada, kung saan man kayo bibili. At yung mga ibang backgrounds nyo pa. Yun yung pinaka-importante. Tapos kung nagla-live kayo ng pabango, yung mga umiikot-ikot na diba? Yeah. Yun lang, mga lighting, yun. Yeah. Curious lang ako, no? Bakit iPhone? Kasi sir, ang ganda kasi ng iPhone kapag sa live talaga. Lalo na kung yung products na pinapakita mo ay may mga details talaga, 'di ba? So maganda pa rin talaga yung iPhone na pang live. Maraming live seller na iPhone ang gamit. Okay. Prefer ba ng based sa pagla-live sell mo, ma'am? Prefer ba ng mga tao na meron ka pang mga ganito, may mga padahon ka pa, ganyan? Depende sa product, sir. Siyempre, kung ang product, halimbawa, pabango ang binibenta mo, tapos andito ka na, andito yung pabango, andito yung halaman. So, distracted na sila. So, kailangan, kung titinda ka, for example, ng mga pabango, i-focus mo na lang sa pabango kahit hindi ka na. Diba? For the talk ka na lang dyan, tapos yung pabango mo, andyan, ipapakita mo lang yung kamay mo. Siyempre, yung kamay mo, dapat wala ng mga etchas-etchas dyan. Linisin mo rin yung kamay para mag-live ka. Para presentable, hindi talaga, totoo talaga yung real talk na paano ka ba naman magstay sa isang live kung yung nakikita mo, hindi mo rin nagugustuhan. So, yun yung goal mo. Gaano ka ka-arte pag nanonood ka ng live, tapos i-apply mo sa sarili mo. Ganon. Hindi naman kailangan na super nakaayos ka. No? So, pero presentable kasi nga, nagla-live selling. Tsaka may filter naman, sir. Oo naman. So, di na kailangan ng mock-up dyan. Truth. Filter mo na lang. Yun ang advantage ng TikTok and ng mga live selling platforms. May mga filters na sila na automatic na may lipstick ka na doon. Minsan, may kilay pa. Oo, may kilay ka pa. May pilik diba? mata. Okay, next question. Anong mga klaseng content naman ang karaniwang pinapanood or nag-excel sa mga live selling sessions? And paano ito nakakatulong sa e-commerce business? Sa mga contents kasi kagaya sa mga live stream, sir, kadalasan ang pinapanood is yung mga brands na maliwanag talaga yung background. Tapos, ang ano talaga nagdadala yung live streamer. Kapag ang live streamer mo ay lalambot-lambot, tapos hindi niya alam yung sinasabi niya, wala siyang alam dun sa mga products na binibenta niya, nagbabuffer, ay, ano yan, para saan yan? Kunyari serum, ano ba yung para sa dry skin? Ay, teka lang po, tapos babasa pa, ano po, wala na. Umalis na siya, nainip na siya sa'yo. Basta maging knowledgeable ka rin doon sa product mo. Yun yung pinaka-importante. Kahit ang ganda nga ng ilaw mo, ganda na setup mo, pero yung nagdadala na saan wala. Wala ding benta nga. So, very crucial ito, no? Lalo na sa ating business owners. Kung kayo man ay dropshippers, you are also considered business owners. So, you have to know the products that you are selling. Yan yung unang-una, di ba? Siyempre, pag may nagtanong sa'yo, pag di mo alam yung information, paano na? Like for example, sa amin, bedsheet. Ano bang tela niyan? Canadian ba yan? Tulad yan ako, hindi ko alam. Kasi hindi ako nagbebenta. Totoo. Nakalusot ako doon. Tinanong kita kanina, sir. Hindi ko alam. Kasi hindi ako nagbebenta. So, anyway. Okay.
Number 4, anong mga ethical considerations naman Excuse me, sorry. at copyright issues ang dapat tandaan kapag nagpo-promote ka ng mga produkto habang nagla-livestream? Ayun, napakadami. Guys, matuto kayo mag-search kapag kayo ay nag-livestream, lalo sa TikTok. Hindi ako masyadong familiar sa Shopee at saka sa Lazada. Pero sa TikTok, dahil yun naman ang boom ngayon, alamin nyo talaga yung mga community guidelines, yung mga policies nila, especially kapag nasa live kayo. Kasi unang-una, bawal yung may makikitang bata, bawal yung may mga naghuhubad, nagbe-vape, nagiinom, or ano, para hindi kayo ma-violation. And also yung mga counterfeit products na tinatawag natin. Meron kayong ma-experience siguro na shop na makakapag-affiliate kayo. Tapos meron siyang branded na parang nakalagay dun sa mismong product. Diretso na natin, kuwari, cologne. Oo, cologne, yun. O meron nakalagay na brand, kunyari Bright Crystal, Versace, ganon. So, mapa-violation kayo. Yeah, so hindi siya pwede. Hindi siya pwede. Kaya hindi rin siya binabanggit, no? Kahit alam ko, pagka nagla-live ka, hindi mo rin pwedeng banggitin yung Shopee. Oo, totoo. Or Lazada. Oo, ganun lang. Or Shop, ganon. Orange up and blue up lang. Oo. So, may mga ganyan guidelines. So, very important din sa ating mga dropshippers to really read the guidelines. Hindi lang sa selling platform or sa live selling ninyo. Kahit pag nag-turn over ng store si Dropify, basahin nyo rin yung mga guidelines. May mga guidelines din dyan para mag-guide kayo at hindi kayo mawala. Baka magulat kayo. Banned pala yung store nyo, brand yung sa live selling ninyo. Sayang yung pera. Correct, sayang naman. Okay, next question. Paano ba ma-maintain ang viewers? Ito, isa sa mga crucial ito, no? Viewers, engagement, at interaction habang ikaw ay nagla-livestream. Ay, bongga yan. Ang dami ko natutunan dyan sa pagla-live ko sa mga iba't ibang brands. Kung makikita niyo ako guys, hindi lang sa TikTok account ko ako nagla-live, pati sa ibang brands. Actually, doon ako natuto talaga. Meron ako natutunan one time na i-lead nyo yung mga viewers ninyo na i-click ang yellow basket at saka yung mga vouchers. Kasi para maraming data na makita ang TikTok, parang signal kasi yun sa kanila to push your live pa. Na maraming nagkiklik ng yellow basket at saka products mo. Tapos marami pang nagsistay sa live mo. Huwag niyong hayaan na yung viewers yung mag-control sa live nyo. Kayo yung mag-control. What I mean is, halimbawa, marami nagpapa-flex, right? Pa-flex ko number 1, hindi pa-flex number 2, nag-uunahan sila. Yeah. Huwag ganon. Hindi naman sa hindi nyo sila i-entertain. Explain nyo lang sa kanila na, ma'am, susunod-sunurin po natin to. Wala po tayong flexing for this video. I-try nyo lang. Baka mag-work sa inyo. Wala po tayong flexing for this live. So, antayin nyo lang po na sa product number 1 po tayo, then product number 2, number 3. Mag-stay lang po kayo sa live, then mamaya i-flex natin yan. But you have to make sure din, guys, na kung ano yung nakikita ng viewers ninyo, dapat may isa pang phone talaga eh. Yeah. Kung ano yung nakikita ng viewers ninyo, dapat nakikita nyo rin. Para, pwede nyo sabihin sa kanila, uy, may discount na binigay si TikTok, yung 299 pesos natin, 199 pesos na lang. May mga ganong senaryo. May mga TikTok discount. Biglaan. Merong mga TikTok discount. Yung mga discount, hindi galing sa shop owner. Yes. Sa TikTok mismo. Tapos may mga example din, vouchers. Pagka naka-purchase sila ng 500, may less 20 pesos. Mga ganon. Para alam nyo kung ano yung ibebenta ninyo kay customer. Naku, mag-check out na kayo ngayon na. Kasi eto na, mamaya wala na yan. Mga ganon. So, itong mga discounts na to, mga vouchers, subsidized ito ni TikTok na biglaan na lang. Yes. Kaya pala pag nanonood ako minsan, kasi ako, nagpapabudol din po ako sa TikTok na parang biglaan, may binigay si TikTok, biglaan nang i-check out nyo na yan, gano'n-gano'n. Meron po sila. Ngayon, nakaka-relate na ako kasi nanggaling sa ating affiliate mismo na si Mr. Esaman. Ma'am, siyempre marami sa ating nanonood. Hindi pa talaga nakikilala ko si Mr. Hindi ka pa nakikilala. Hindi pa familiar. So, sabi kasi nung iba, for you to be a credible speaker, kailangan meron tayong napatunayan. May narinig ako sa inyo na meron ka nakapag-live sell ka na sa iba't ibang brands. Baka pwede mo namang i-share kung ano na yung, pwede ba yun? Na marinig nila kung ano ba yung mga brands na nakapag-live stream ka na and paano natin natulungan itong mga brands na to sa way ng pagla-live sell. Ay, ayun. Sasabihin ko yung mga brands. Yeah. Okay, so alam niyo naman yung ating sales lady. Yan, dyan ako laging nagla-live. Ano yan, mga makeup, cosmetics, Honest Glow, ayan, si Adorn, yan, yung mga local skincare brands. Kasi ko beauty,
ang category ko kay TikTok. So, more on skincare ako, beauty products. Mga papaarte, yon. Tapos yun, ang dami nating live stream na mga susunod pa. Yon. So, yun yung mga, just meron pa ako pala yung, nakalimutan ko yung name ng shop. Sorry po. Basta, mga ano naman yun, necklace doon. Yun din yung isa sa mga lagi kong nilalive. Yeah. Okay. So, ayan, narinig nyo na first hand na ang ating Mr. Resamat ay talaga nagla-live sell. Effective ba naman talaga yan, Mr. Resa? So, umaabot ka ba ng ilang, magkano yung na-generate nating sales for these specific companies para halo-halo na lang, sir. Oo, sige, halo-halo. Halo-halo na lang sa content, sa live selling, everything. Yung sales na na-generate ko, ano ba yung... No. Baka hindi na sila bubili sa akin. Yung sales na na-generate ko in a month, umaabot po ng 1M+. 1M+. Oh. So, hindi sa brand yun, hindi oh, yun akin. yes. Sa brand yun. What if kung kayo yung owner? Yes, oo, di ba? So, imagine niyo si Mr. Resamat, as an affiliate, she earns commission. True. Correct? Siya yung gumagawa ng content. What if, ikaw naman yung business owner, tapos si Mr. Resamat, yung nagko-content para sa inyo. Diba? So, pwede rin ganon. Hindi lang kayo yung nagla-live sell, humahanap din kayo ng mga affiliates tulad ni Mr. Resamat para gumawa ng content for you. Tapos mag-generate siya ng 1M sa sales ninyo. Ay, ba yun? Gusto niyo yun? Diba? Ako rin gusto ko rin yun. Odo mo. Ayan. So, ito naman ma'am, next tayo. Since napag-usapan natin live selling, baka marami sa atin hindi marunong. Baka pwede tayo makapag-sample ng isang bagay na ila-live sell natin. Na ni-ready na natin dyan sa tabi. Ay, bongga, oo, eto. Hindi kami ready eh. Teka kayo. Ayan. Hindi kami ready, ha? So, live selling. Parang bigla naman ako kinabahan suna. Ay, kalurky. Dapat skincare to eh. Sharon. Okay, so, sample. Sige. Ay, parang ang laki ko, sir. Ayan. Upo na lang ako. Sige, upo na lang ako. Okay, pasensya na kayo kabayo. Yes, charot. So, eto, for example, bag. Mag-start tayo mag-live sell today. Wala munang mag-flex. Ipapakita ko sa inyo ang bag number 1 natin. Bag number 1, ayan, may mga pa-zipper yan at saka pa compartment. Meron kayong mga lalagyanan dyan sa harap. This one, very aesthetic. Perfect ito sa mga estudyante o yung gusto lang magmaganda, mag-inarte. O meron kayong mga pa-compartment pa palalagyanan ng mga laptop or iPad sa loob. This is only for 199 pesos. I-click nyo yung voucher natin. I-click nyo yung yellow basket para makita nyo yung ating shipping discount dyan at saka yung voucher. Kapag naka 500 pesos kayo today, meron kayong discount na 50 pesos plus free shipping. So, dali mag-check out ka na. Ay, ma'am, wait lang po. Ito yung pinapa-flex mo, ma'am, kanina. Ma'am Ana, Ma'am Ana. Okay. So, ma'am, aantayin kita mag-check out nito. Comment lang dyan sa ating comment section down below kapag ka na-check out mo na to. Done na po. Done na. Okay, thank you so much. Walang pa-bell. Thank you so much po. Thank you for checking out. Ay, sa anim yung nag-check out, bongga. Yun lang. Ayun. Diba? Yellow basket na ako. Nalobat ako. Charot. Joke lang. Kaya ganon, kasi, papakita nyo sa mga viewers na meron silang makukuhang discount. Kunyari, ito, 100 lang or 199. Sinabi ko yung 500 pesos. Mag 500 pesos ka para may discount ka pa na 50 plus free shipping. So, yung mga ganon, baka gusto nyong i-consider para maisip nila na, ay, imbis na 200 nang ibibili, nadagdagan pa dahil sa discount, diba? So, upselling ang tawag dyan. True upselling. Nag-upsell na siya, diba? Corrected by. Akala nyo, budol-budol lang, sa totoo lang, nag-upsell siya, malaki kinikita niya. Pero ang plus talaga dito is for the company na pinagla-live sellan mo. Kasi sila talaga yung kumikita dyan. Ang maganda pa doon, sa company na yun, wala silang ginagawa. Hinar ka nila as an affiliate or may binigay sila sa yung products, di ba? So, sa atin, ganun din, no? If pwede nyong subukan na kayo yung magla-live sell kasi masaya naman siya or experience. Pero, again, sabi nga natin kanina doon, nung nasa warehouse pa lang tayo, hindi lahat made for this. Oo. So, pwede kayong mag-tap ng mga affiliates tulad ni Miss Teresa, para sila naman yung gumawa ng content for you. Kasi sila, happy sila doon. Doon sila nabubuhay. Tsaka ma-mention ko lang, sir, no, napakadaming affiliates po sa TikTok. Yes. Tumambay kayo sa TikTok, tingnan niyo yung mga affiliates na iba-ibang klase ng binibenta na products, okay? Tapos, i-message nyo sila.
Kasi yung mga yon kadalasan ang tinatanggap nila is mga ganong deal. Papadalhan nyo sila ng product, sila ang magla-live for you. Ang deal nyo ay araw-araw silang magla-live ba every every other day, 2 hours a day, yung ganon. Magkano yung porsyento na ibibigay nyo sa kanila. Syempre, nagmamatter yung commission. Yeah. Dapat alagaan nyo rin yung affiliates. Kasi yung mga affiliates na yan, kapag ka nawili yan mag-live sa inyo, hindi na yan aalis. Lalo na kung yung commission ninyo, hindi pa bago-bago. Yun yung nakaka-turn off kasi, sir. Bigyan ko lang kayo ng idea. Nakaka-turn off sa aming mga affiliates, sa mga sellers, ay kapag nagbababa sila ng commission. Kunyari ako, nag-live ako or kaya nag-content ako for your product, 10% ang binigay na commission. Nung nag-trending, marami na silang kita dun sa video na yon at syempre, tuloy-tuloy pa rin ang views nun, gagawin na lang pong 1% aray. 1%. Grabe. Minsan 2%. So, masakit yun sa aming mga affiliates din. So, wag nyo pong gawin yon. Dinidiscourage ko kayong gawin yon kasi, partners diba? Yeah. I-take nyo na lang yung mga affiliates as partners. Correct. Para magtuloy-tuloy, mag-benefit ka, mag-benefit din ang affiliate. Ganun lang naman yung give and take. Yeah. Bibigyan ko rin kayo ng, paano ba to? Ng technique, no? Sa mga, kung merong nanonood sa atin ng mga dropshippers na, ang maganda kasi sa atin, we have the control sa mga margins na ibibigay natin. So, kunwari, ang markup natin sa isang product natin is 150%. Yung mga commission ng mga affiliates na pwede nating matap, pwede natin bigyan ng 30%. Ooh. Hindi kayo iiwanan yan, sir. Ang laki na nun, sir. Oh. 30 yun ng 10%, okay nga kami na dun eh. Bihirang-bihira yung 15, 20, bihira talaga. Yeah, pero sa atin, posible yan. Kasi ang margins natin at quality ng products na binibenta natin, pwede talaga natin patungan ng mataas na porsyento para malaki yung kitain natin. And at the same time, makatulong din tayo sa mga affiliates natin na maging masaya sila, happy sila, magstay sila. Parang employee din yan eh. Pag nalagaan mo, hindi kayo iiwan. Dire-diretso. Tama. Kasi pag pera nga lang inisip mo, ay iiwanan ka rin ng affiliates. Yeah. Diba? Yun. Ayan. So, tapos na tayo sa ating first part, which is live selling. True. Hanggang part 10 to, ha? Charot. Okay. Punta na tayo sa ating second part, which is content creation. Sure. Okay. Ma'am Teresa, question number 1. Nanonood pala tayo galing Las Piñas. Hello, Bernadette. Hello, Ma'am Bernadette. Ayan. Bongga ka dyan, magsusubscribe ka. Subscriber yan si Ma'am Bernadette. Oo, familiar yung name, sabi ko. Okay, subscriber siya. Okay. Content creation, pwede mo ba i-share sa mga ka-Dropifam natin ang mga tips sa paggawa ng content for social media? And paano nila ito magagamit sa pagpapataas ng benta at engagement? Okay, so eto yung pinakamahirap na part. Actually, akala nyo lang madali yung pagko-content. Akala nyo haharap lang sa camera, tas content, kuda, yun na yun, no po. Marami pong trabaho sa pagko-content. Merong mga tao na talagang meant for that. So, pwede mo rin i-develop yon kung willing ka naman. Talagang kailangan mo mag-content din eh. Pag nasa TikTok ka, hindi pwedeng puro picture lang, sir. Yeah. So, gagawa ka ngayon ng diskarte. Sa pagko-content, ang unang-unang step na matuturo ko sa inyo, kailangan nyong buuin yung concept ninyo. Wait lang, anong gagawin ko? May camera nga ako. Paano ko mag-umpisa mag-film? Ano yung concept natin? Ano yung intro? Kunyari, mag-voice over ka kasi pwede ka mag-voice over. Pwedeng music lang. Pwedeng caption lang or mga mga parang, magpa-flash lang yung prices sa screen. Pero ina-encourage ko kayo na mag-voice over kayo. Kasi na-explain nyo ng maayos yung product sa tao. Yon. So, buuin nyo muna yung concept. And the second thing, after na nabuo yung concept, mag-film na kayo ngayon, mag-shoot kayo. Okay lang magkamali, paulit-ulit tayo dyan. At kasi nade-develop naman yung skills ninyo sa pagko-content along the way. Yon. Tapos, marami pa pong kailangan kayong malaman, especially yung first 3 seconds. Kailangan very engaging para panuurin kayo ng tao. Pagka kasi nalaman ng tao na, ay, tulad-tulad na sila ng intro. Alam niyo ba na meron akong mai-offer sa inyo? Wala na. Tunog TikTok yan eh. Alam mo ba, may nabili ako. Hello mga mare. Diba? Alam niyo, tulad-tulad ng sound, tulad-tulad, walang kakaiba. So, yun yung lagi niyong iisipin. Ano yung first 3 seconds? Dapat kakaiba ko. Dapat hindi, ikaw nga mismo, hindi ka nanonood ng benta-benta lang. Matik kang ganun. Yeah. So, yun ang iisipin mo. Pipigain mo yung utak mo. Ano yung gagawin ko para magstay sila sa first 3 seconds? Maraming technique.
Sobrang dami. Hindi tayo matatapos ng isang buong araw kung i-share ko lahat. Yon. So, kunyari na lang. First is, problem solver ka. Meron ka bang pimples? Ayun. So, pag narinig na nila yon, interested sila doon, tapos nagpakita ka pa ng picture or video na may pimple, ganito din ba yung problema mo? This video is for you. Wala pang benta sa part na yon. Parang binigyan mo lang sila ng solusyon doon sa problema. So, isip na lang kayo. Maraming mga tutorial. So, yon. Ano pa ba? Wait lang. Eto pa. Bago to guys, pinupush, di ba kasi before ang TikTok ay napakaikli lang. Pag 10 seconds lang yung video mo, trending. 11 seconds, 15 seconds, ngayon different. Kapag may yellow basket ang inyong mga video, nahihirapan tayong makakuha ng views. Why? Kasi po, ang pinupush na ni TikTok ngayon, 1-minute video. Oo, mahaba na siya. Mahaba na siya. So, paano? Anong gagawin mo? Music all the way dun sa content na yon. So, try nyo mag-voice over. Meron namang voice filters kung hindi kayo confident sa boses ninyo. May mga pabebeng boses na sa TikTok na pwede nyo i-edit. So, pag-aralan nyo na lang kung paano kayo mag-i-edit sa TikTok. Yon, yung mga ganon. So, kailangan updated din kayo kung ano na yung gusto ni TikTok, yung hashtags especially. And, alam mo sir, hindi ako naniniwala kasi na puro hashtags para mag-viral yung video May mga viral na videos na walang hashtags. Why? Kasi gusto ng tao yung content. So, paano magugustuhan ng tao yung content mo? Diba? Kasi ikaw, mangyayari sa atin, dropshipper, business owner, / content creator ka na ngayon. Kasi hindi ka pwedeng magbenta sa TikTok nang wala kang content. Tama naman. Diba? Yun. Ito, question lang ma'am, dahil ang pinag-uusapan natin, content creation. Yes. So, sa tagal mo na nag-affiliate, nag-online selling, anong mas effective for you? Yung photos or yung video? Ngayon, videos. Before kasi photos, pag nakakita tayo, aesthetic na photos. Yan. Perfect. Ngayon, ang tao, hindi na tayo more pictures. Mas gusto natin yung parang nakikita natin, ay, paano ginamit? Ay, anong ginawa? Ay, ganito pala yan. Ganito pala itsura. So, parang nai-imagine ngayon ng tao kung anong itsura ng product. Dahil nakikita nila, parang actual na nila nakikita Kasi video na siya compared sa photo lang. So, it gives them parang trust sa seller na at least nakita ko na, kahit video lang, yung products, saka paano ginamit. Kasi minsan yun yung nagiging barrier Hindi ko alam ano itsura. Hindi ko alam paano gamitin. At least pagka gumagawa tayo ng mga video contents, nasusolusyonan na yung mga problema ng mga sellers na gano'n. Tama. And even sa Shopee, sir, at saka sa Lazada, meron na ba sila? Hindi, wala pa ako nakita. Sa Shopee, madalas ko nakikita na may video na rin. Kadalasan, yun. At galing sa TikTok. Ayun, diba? Galing sa TikTok yung mga videos. Pwede naman kayong magtanggal ng watermarks. Copy link nyo lang yung video, tapos punta kayo sa website na Snaptik para mawala yung TikTok watermarks. Ayan. Ayan. Bala na kayo, mag-search na kayo dyan. Hindi ko na uulitin. Diba? Okay, so first question pa lang yan. Yes. Okay, second question, ma'am. Anong mga content formats ang kadalasan ginagamit sa pagpo-promote ng e-commerce business sa different platforms? Format? Actually, wala naman talaga, sir Pipigain mo talaga yung utak mo kung ano yung magugustuhan ng tao. Though merong mga guides, hindi mo lang talaga kasi alam kung alin dun yung magiging trending. Kasi kahit nagayahin mo, kunyari, nag-trending yung video mo, kahit gayahin ko yun 100%, I don't think na magte-trending din yung sa akin. Pero, makakatulong kung gagamit sila ng hashtag din, trending music, tapos yun nga, yung 1 minute na gusto ni TikTok ngayon, makakatulong yun at sasabay din kayo sa trend, yun. Talagang yun yung gusto ng tao. Nagtumatambay sila pag trend, sumasabay kayo sa trend. And also, isa pa pala, sir, ma-share ko lang, huwag puro benta dun sa contents. Gutumin nyo sila, uhawin nyo sila. Kunyari, nagpakita kayo ng damit, pak, eto outfit. Kunyari, damit, sapatos, ganyan. Magtatanong sila, ang ganda ng outfit, saan po mabibili? Saan po yung yellow basket? Doon mo naman ngayon singitan ng isang video. Kung alam nyo yung video reply sa TikTok, click reply, tapos video ang reply mo, dito nyo yan mabibili, mga Sizivels. Maglalagay ka doon ng yellow basket ngayon. Kasi ngayon po ay pahirapan magpa-trending ng video sa TikTok kapag may yellow basket. Alam nyo na. Yan. So, naiintindihan nyo na guys, TikTok is a very powerful platform. Hindi lang siya pang
pang entertainment, pwede ka na rin talagang kumita sa negosyo, di ba? And hindi lang to sa TikTok, pwede rin siyang gawin sa ibang selling platforms like Shopee, pwede yan gawin. Facebook, pwede rin. Content creation din kasi ang Facebook eh. Di ba? Kasi puro chika-chika lang din doon, di ba? Puro mga breaking news. Pwede na rin kayo magbenta dyan at mag-create ng sarili niyong content para makapangbutol. Pero may tip ako, gawin nyo yon. Kunyari, nag-edit kayo, nag-film kayo sa TikTok, may filter, may everything, may voice filter. Tapos, isave nyo na lang bago nyo i-upload. Di ba kasi merong save dun sa taas bago nyo i-upload? Click nyo yon para ma-save sa phone nyo yung video mismo nang walang watermarks. Kung ayaw nyo naman pumunta ng Snaptic. Para yung quality maganda pa rin. Tapos re-upload nyo na lang sa Instagram, Facebook, Shopee ninyo. O diba, TikTok is the key. Oo. So, gawin nyo yan guys. Huwag lang kayong manood dito at pakinggan ang sinasabi ni Ma'am Teresa. Gawin nyo siya, i-apply nyo na. Sa mga subscribers na nandito ngayon, nanonood at panonoorin pa to, gawin nyo na siya. Yun ang maganda sa atin ngayon, no? Kung mga subscribers sila, mabilis silang may apply kung ano man yung mga pwede nilang matutunan. Okay! Papunta na tayo sa exciting part dahil pangatlong question na to. We only have 5 questions. Okay, third question, paano mo, ma'am, napapanatili ang balance ng promotional content and non-promotional? So, parang may pahaging ka na kanina, no? To keep the interest of your audience. Oh, eto bongga yan. Yes, kasi nga naman, hindi pwede na puro benta-benta lang. Kung magko-content kayo at feeling nyo naman, ay gusto ko yung pagko-content ko. Ano ba yung binibenta mo? Kunyari, mga damit, say for example, damit, sapatos, ganyan. Mag-ano kayo, isip kayo ng style for date, style for mga students, ganun. Isip kayo ng iba-iba. Kaya sabi ko sa inyo, pigaan ang utak sa pagko-content. Tapos, ibalanse nyo na, ay gusto nyo ba ng tips kung paano i-mix and match ang mga outfit? Tips ka muna para hindi puro benta lang. Yeah. So, magpo-promote ka, parang awareness na, oh, etong product na to, meron kami, wala siyang yellow basket, pero kung gusto ninyo, gawa natin ang susunod na video. Yun, para meron kang communication with the audience kung ano talaga yung gusto nilang makita sa'yo. So, kung ano yung request nila, gawin mo yun. Nice. So, kunwari, kitchen naman. Opo, kitchen. So, magluto ka muna, ipakita mo, ito yung ginagamit ko para mag-curious sila saan sila pwedeng bumili ng mga ganong klaseng gamit. Totoo. Yan. So, very good tip na ipinrovide sa atin ni Ms. Teresa. Okay, next. Last two. Last two na, bilis. Okay. Paano mo ina-adjust ang iyong content creation strategy para makasunod sa mga pabago-bagong algorithm at trends sa social media? Ay, dito talaga, pagalingan talaga dito. Pero kasi si TikTok, sasabihin ko sa inyo, wala naman talaga siyang favorite. Lahat nabibigyan ng chance. Kung kahit na yung account mo ay 200 pa lang yung followers, 100, magugulat ka, meron at meron ka dyang video na magte-trending. So, ang suggestion ko lang talaga sa inyo, hindi nyo kasi palaging mahahabol yung mga nagte-trending. So, sumabay ka na lang talaga sa trend. I-enjoy mo yung pagko-content, huwag ka masyadong ma-stress. Enjoy mo lang talaga. As in, pigain mo yung utak mo nang hindi ka nai-stress, nag-iisip ka lang ng strategy, tapos manood ka nung mga nagte-trending ngayon. Baka ma-adapt mo ng konti, wag mo namang totally copy-paste. Baka meron kang makuha na pwede mong maano sa content mo, maidagdag. Yun. Yeah. So, kailangan i-adjust din nila. Adjust din. Kailangan mag-adjust ka. Oo. Hindi porket isang style nag-work sa kanya, mag-work sa'yo. True. So, you have to test out. Diba? Wala namang mawawala eh. Pero ang importante, ito, parang A/B testing. No? Para ka nag-ads, pero ina-ads mo yung sarili mong content, pero organic ads siya. Tama. So you have to test it out. Okay. Last but not the least, question para kay Ms. Teresa. Ano ang key performance indicators or KPIs ang dapat sundan ng mga ka-Dropifam natin para masukat nila ang success ng efforts nila sa paggawa ng content? Ito, number 1, guys, yung analytics. Pwede nyo makita yung analytics ng inyong videos. Each videos meron yan. At pwede rin kayong pumunta dun sa account analytics ninyo para makita ninyo ilang taon yung audience ko, anong oras madalas may nanonood sa akin, ano yung peak hours ko, yung ganon. So, dun kayo upload dun sa oras na nakikita ninyo yung graph ay pataas na. Huwag dun sa pinakamataas.
dun sa graph na nag-umpisa ka na pataas pa lang. Kasi ibig sabihin, unti-unti na nadadagdagan yung tao. So, the more chances na mag-trending siya. For the first 3 hours, 4 hours, ganon. So, analytics talaga, tingnan ninyo. And i-monitor ninyo yung benta ninyo na, ay, nakakaano pa lang ako ngayong oras na to, nakaka 10,000 pa lang ako, 20, so kulang pa. So, dapat may goal ka talaga. Tapos, di mo na namamalayan, kapag gawa ka ng gawa ng contents, ay, dumadami din po yung sales. The more contents na meron ka, the more sales naman din yon. May question ako, curious lang din ako. Crucial ba sa mga content creators or even live sellers yung time kung kailan nila gagawin? Ang pag-upload po. Pag-upload, pagla-live. Yes, meron din kasi hindi ko talaga masabi yung oras ni TikTok. Pero kayo yung magsiset ng time nyo. Kasi meron ako mga friends nagla-live 5 a.m. Pero ang viewers, guess how many? 200, 100, 5 a.m. Nanonood siya. Sa bagay, sir, minsan nga naman, pagkagising ng tao, TikTok. Diba? Ganon. So, social media na talaga. Kaya, maraming viewers, kahit hindi sila mapapacheck out, mapapacheck out tuloy sila. Magandang chance yon dahil parang nauna ka na Nauna ka na. Kaya maganda rin yung madaling araw, itry nyo. Kapag sa gabi naman, okay din yon. Basta masana yung tao na meron kang specific na oras na nagla-live ka para abangan ka nila. Para sa susunod na mag-live ka, may viewers ka talaga. Correct. Hindi yung ikaw lang yung may alam na, oy, magla-live ako. Diba? So, lalo kung araw-araw mo naman siyang ginagawa. Ito, question na lang din, no? In relation to everything na pinag-uusapan natin. Sa pagla-live sell mo, ma'am, ano yung pinakamahirap? Sa pagla-live sell? Ubusan ng boses. Tapos ubusan ng energy. Diba? Hyper nga ako. Kailangan ma-set ko yung mood ko na hindi ako bad trip. Kailangan okay ako pag nag-live sell para tapos alam ko na lahat ng sasabihin ko kahit anong pang tanong na iba tungo sa akin. Dapat alam ko na yung isasagot ko sa audience, 'di ba? So yun, kailangan nyo talaga na maayos yung moods nyo para makapag-live sell kayo ng maayos. Sa pagla-live sell mo, ma'am, yung natatandaan mo pa ba yung first live selling na ginawa mo? Ilan ang viewers mo nung araw na yun? Naku, mga 5 lang. Yung sa damit pa. Nakaka-stress. Kasi hindi ko alam kung paano. So, syempre, magpapadala ka na sa negativity niya na, ay, wala akong viewers. Ay, ayoko na. Tapos yung 5 doon, 5 yung viewers mo, 2 pa doon, staff mo pa. O, diba? Yung 3, abangers lang. So, ngayon, okay lang yon, i-enjoy nyo lang yung moment na nagla-live kayo. At least napapractice ninyo, diba? Tapos, chikahin nyo na lang yung inyong mga viewers na natitira doon. Kunyari 3, hi ma'am, hello, batiin mo sila sa pangalan talaga or username. Ganyan. Tapos, tomorrow, bawi na lang ulit tomorrow. Tomorrow is another day. Kasi wala naman sumasabak sa live na, ay, kilala na ako agad, ay, okay na. Walang ganun po. Talagang araw-araw lang, i-try nyo lang para mabigyan din kayo ng traffic ni TikTok. Tapos i-announce nyo sa Facebook, sa Instagram, kung saan kayo may mga friendly na, uy, nagla-live ako dito ganito, ganyan. Yun. Tapos mag-schedule kayo talaga ng live ninyo na alam nung mga audience para, oy, bukas kita-kits tayo magla-live ako, same time. Yun. Para alam nila. So, madadagdagan ngayon yung viewers. Bahin naman natin, no? Kanina yun, medyo negative sa yan ang positive. Ngayon naman, pag nagla-live ka, ma'am, gano'n naman kadami ang mga nanonood sa'yo, ganyan? Pag nagla-live ako ng organic, masaya na ako sa 200 views. Tapos pagka pagod na sila, tapos minsan nga hindi ako nag-reflex, hindi napapagbigyan, yan, bumababa siya mga hanggang 80, pinakamababa, 80, 70, may benta ka na noon. Tapos chichikahin mo yung mga customer mo na, ay sis, hello, andito ka na naman pala, o anong ipapaflex mo today? Anong chika natin dyan? Yun, yung mga ganun. Kaibiganin mo rin yung mga, chikahin mo rin yung mga viewers mo na palaging tumatambay sa live mo. Very important din yung meron kayong mga paganap, pa-joke, diba? Yun. So, matutuwa sila dun sa personality mo na tumatambay sila dahil gusto ka nilang panoorin. At mapapabili sila dahil natutuwa sila sa'yo. Yeah. Anong potential, ma'am, ng pag gumaling ka na mag-live sell, meron ka ng mga equipments, magaling ka na mag-content, tapos nagla-live selling ka na, anong potential income ng isang live seller per day? Ay, grabe. Malaki talaga, sir. Meron kaming mga kasama sa TikTok shop na affiliate lang din. Bumibenta sila. Commission lang nila to. Commission na to, O, commission na to. Kumukomission sila ng 200,000 a day.
100,000 a day. Ako nga, kapag maka 20,000 a day, masaya na ako dun eh. Grabe naman yun yung 20,000 a day. Diba? 600,000 in a month yun. Oo. So, syempre, hindi naman laging nangyayari yun. Nagla-live sila lalo pag mga double sale. Pukpukan niya, 6 hours talaga sila nagla-live. Walang impis. Doon nyo i-take yung opportunity na kapag ang daming vouchers ni TikTok, tapos merong payday sale, double sale, doon kayo mag-live ng babad. Kasi kung ayaw nyo ng araw-araw, ay, akuin nyo na yung double sale. Yan, oo. Parang before pa nga ng double sale, nagla-live na sila. Opo, diba? nagla-live na rin po sila. Yan. So, ang dami nating natutunan ngayong hapon mula kay Miss Teresa Mat. And hopefully, marami rin kayong na-take down notes and ma-apply nyo agad yan sa inyong mga stores. Kung kayo ay nakasubscribe sa Shopee or sa Lazada or sa Facebook or sa TikTok, marami sa napag-usapan natin, applicable yan sa inyong mga stores. Kung hindi naman, edi mag-subscribe kayo sa mga platforms sa tingin nyo, magiging effective yung mga pinag-usapan natin ngayon. And kung talagang interesado silang mag-live sell, di ba? TikTok is one of the selling platforms na talagang emerging pagdating sa live selling, pati Shopee. Totoo. Oo, nag-i-emerge na rin yan, no? At masingit ko lang pala, sir, no? Siyempre, sasabihin nyo dyan, hindi nga ako marunong mag-content. Hindi ko nga kaya to. Okay lang naman yun. Acceptable. So, ang technique dyan, kuha ka ng affiliates na magko-content for you. Yun lang. Yun. So, di ba, kung nahihirapan kang gumawa ng content, feeling mo talaga patay na bata. Oo. Feeling mo talagang wala kang pag-asa sa earth. Yun. Sayang talaga si Andy wala dito kasi introvert si Andy. Literal dropshipper siya nila, sir. Na-interview nyo na siya. Yeah, Kixify. Si Kixify na wala siyang ginagawa pero kumuha siya ng siyam na live sellers. So, ang saya nga naman. Yeah, pasok lang ng pasok yung benta. Hindi na po siya nagla-live. Kumikita siya talaga. Tapos itong mga live sellers na to, binibigyan na lang niya ng commission. Di ba? So, you have to be wise pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo. So, sa lahat ng negosyo, kailangan let's work smart and wise para mas ma-maximize natin yung income na pwede natin makuha. True legend. O, diba? Ayan. So, any last words, ma'am? Uy, grabe naman sa last words. Di pa ako papanaw. Ayun. Ayun lang. At syempre, huwag niyo akong kalimutan na i-follow sa TikTok para sa mga chikahan natin sa Glow Up, Go Teresa Mat at sa aking YouTube channel para marami rin kayo matutunan. Marami akong ilalabas na videos about dropshipping business at mga TikTok affiliate, pagko-contents, tutorial, and everything, guys. I'm so back. Go. Yeah. Nakikipagkompetensya to si Ma'am. True. Ayan. So sa lahat ng mga nanood at nakijoin, nakigulo sa amin ngayong hapon, maraming salamat mga ka-Droppy fam natin dyan. See you on our next live stream, YouTube videos. Marami pa tayong stories na i-release para ma-encourage kayo. And marami rin tayong mga susunod pa mga live streams like this para matulungan kayo sa inyong mga journey sa dropshipping. So maraming salamat. See you on our next one. Goodbye. God bless. Magsusubscribe. Hindi manonood lang.